Hindi masamang maghinala, lalo't pa totoo ang mga kutob natin sa maling ginagawa ng ibang tao sa ating kapwa. Mas makakabuti kung masusugpo ng maaga upang mapigilan ang kasamaan at panganib. Magandang araw sa iyo, Sir Caspar, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Marcelo, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay personal ko pong karanasan noong naninirahan pa ako sa aming baryo sa bahagi ng Leyte. Hindi ko na lamang po babanggitin ang mismong pangalan ng aming baryo bilang pagrespeto sa pribadong buhay ng mga residente doon. Taong 1985, nasa 16 na taong gulang pa ako na mga panahong iyon. At masayang nakatira ang pamilya ko sa aming baryo. At mula pa noon, ay marami na ding nagaganap na kababalaghan sa aming nasasakupan. Bukas na ang mga isip namin ukol sa mga aswang na dumudukot na mga alagang hayop ng aming mga kapitbahay. At maging mga buntis at may sakit ang kanilang binibiktima. Mga albularyo at mamumuksa ng masasamang elemento. Subalit, mayroong isang namumukod-tanging nilalang, ang palaging bukang bibig ng matatanda. Ayon sa kanilang mga kwento ay may isang mabagsik na engkantong lumipol sa isang batalyong aswang sa aming baryo noong taong 1950 at kinakatakutan din siya ng mga mambabarang, mangkukulam maging mga itim na engkanto at duwende. Ngunit lumipas ang ilang taon ay bigla na lamang siyang naglaho na parang bula at kahit kailanman ay hindi na bumalik. Hanggang sa lumitaw na naman ang masasamang nilalang sa baryo. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo at kung ano ang dahilan ng kanyang pagkawala. Hindi ko naman mapaniwalaan ang kwento at iniisip ko na lang na isang alamat ang tungkol sa engkanto. Kaya naman nagpatuloy ako sa aking buhay bilang estudyante noon. Mas nag-focus na lamang ako sa mga aralin ko sa paaralan at makabuluhang gawain. Napakalayo ng aming paaralan. Halos inaabot ako ng 2 oras sa paglalakad mula sa bayan patungo sa aming baryo. Kung kaya't sa takip silim na ako nakakauwi sa aming bahay. Mabuti na lang at may natitira pang liwanag sa tuwing umuwi kami ng 2 kong kaibigan na parati kong nakakasabay sa paglalakad. Isang hapon ay hindi kami kaagad nakauwi dahil may tinapos kaming proyekto sa bahay ng kaklase naming si Jose. Pinagmerienda pa niya kami ng kamote, kaya lalo kaming natagalan sa kanilang bahay. Nung sumilip sa bintana sina Rex at Danny at napansin nilang nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa kalangitan. Naisipan na nilang yayain na ako sa pag-uwi bago pa lumalim ang gabi. Nagsalita si Rex. Baka mag-alala pa ang mga magulang natin kapag inaabot pa tayo ng malalim na gabi sa labas ng bahay. Umuwi na tayo. Sumang-ayon kaming 2 ni Danny. Nagpasalamat kaming magkakaibigan kay Jose, pati sa mga magulang niya, at saka kami naglakad patungo sa aming baryo. Madalang panahon ng tricycle at jeep, kaya wala kaming ibang paraan para makarating sa aming mga tahanan, kung hindi ang maglakad ng malayong kilometro. Panay ang kwentuhan namin sa daan. Napag-usapan namin ang masasarap na pagkain sa handaan. Gayon din ang mga assignment namin sa aming guro. Pati na rin ang iba pa naming mga kaklase. Subalit ang 2 oras at nakarating kami sa bukana ng baryo. Dumaan pa kami sa may kasukalan dahil mas malapit na daan iyon patungo sa aming mga bahay. Hindi naman kami natatakot dahil hindi pa lumulubog ang liwanag nun. Subalit noong nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad, ay may naririnig kaming mga kaluskos na mga paa na para bang sumusunod sa aming likuran. Sabay-sabay kaming lumingong magkakaibigan, subalit wala kaming ibang nakitang nilalang. Nakahinga kami ng maluwag.
Nangusap naman si Danilo. Salamat sa Diyos at wala namang aswang sa paligid. Akala ko atakihin na ako sa sobrang nervyos. Napangisi naman si Rex. Ano ka ba? Masyado ka namang duwag. Walang mangyayari sa ating masama. Kumalma ka lang. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang nagtatawanan at nagkwekwentuhan hanggang sa malapit na kaming makalabas sa sugalan. Oh, ano yun? Mabuti pa umalis na tayo sa lugar na ito. O di kaya humingi tayo ng tulong at baka mamaya may babangis na hayop na umatake sa atin. Wala tayong kalaban-laban. Subalit hindi kami nakapagsalita ni Rex. Natutuloy raw din ang isip ko sa mga sandaling iyan. Biglang nagtayuan ang mga balahibo namin sa buong katawan. Lalo pa't may naaamoy kaming sumisimoy na babahong amoy sa aming likuran. Hindi namin maunawaan pero nakakatiya kami na nasa panganib ang aming mga buhay. Magungdong ang malakas na kaba sa dibdib ko. Pero kahit natakot ako, ay nagawa ko pa rin lumingon bandang likuran. At ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ang anyo ng nilalang. Isa siyang matandang lalaki na payat at halos umusli ang mga buto sa kanyang mga balikat. Tumutulo ang kanyang mga laway na may kasamang dugo. Namumula at nanlilisik din ang kanyang mga mata. Matatalim na nakatingin sa amin. Bumungis-ngis ang aswang at kitang-kita naming inilabas niya ang kanyang mahabang dila bago sumulong ng palakad patungo sa aming kinatatayuan. Ramdam kong gustong-gusto niya kaming kainin pero hindi pa kami luto, di joke lang. Dahil halos namimilog ang mga mata niya sa amin. Halatang natatakam sa aming presensya. Dahan-dahan kaming umatras habang nananahimik kaming nakatingin sa kanya. Hindi kami nagtangkang sumigaw at humingi ng tulong dahil walang ibang tao sa paligid. Mabagal at maingat kaming kumilos sapagkat alam namin na kaunting pagkakamali lamang namin ay hindi kami tama. Pwede niya kaming patayin at pag namatay kami ay wala na kaming buhay. Damiretso siya sa pagsulong habang bumibilis ang mga paa namin sa pag-atras. Hindi nagtagal ay may naapakang maliit na kahoy si Danilo at naputol iyon. Napatingin sa amin ang lalaki at umangil siya. Lalo siyang nagpakita ng galit sa amin. Doon na kami na alarma at nagsigawan na kaming magkakaibigan habang kumakaripas ng takbo. Subalit sa kamalas-malasan na Rex ay napatid siya sa nakausling tuod. Binalikan namin si Rex upang tulungang makabangon at makalakad. Ngunit lumundag sa kanya ang aswang. Nataranta kami ni Danilo at umanap ng anumang patpat na pwede naming ipanlaban sa aswang. Nakadampot naman ako ng mahabang patpat at iyon ang inahampas ko sa dibdib ng lalaki. Subalit napakatibay niya at nagawa pa niya akong maitulak palayo kay Rex. Yung baho niya ay hindi ko ma-explain. Basta nanununtok sa ilong parang kamao ni Pacquiao. Sumugod sa kanya si Danilo na may dalang mas matabang kahoy. Hinampas niya sa likuran ng aswang ngunit hindi man lang iyon umepekto sa kanya at hindi siya nasaktan. Pumalakak pa siya kay Danilo bago niya sinikmuraan ang kaibigan ko. Napalahod si Danilo sa lupa na para bang nagdadasal. Nakangiwi ang kanyang bunganga. Umubo pa siya ng makailang beses na parang may sakit sa lungs habang hawak ang kanyang tiyan na parang natatay. Binalingan ng aswang sa Rex at pinagsusuntok sa mukha. Pagkatapos ay iwanas-iwas niya ang kanyang matutulis na kuko na para bang nagsusomba at pilit na sinisira ang uniforme ng kaibigan namin. Sigurado akong gagawin ng aswang ang lahat para malapa at mapatay si Rex. Nakabawi na si Danilo at lumapit siya sa akin. Diyos ko, mamamatay tayo sa lugar na ito. Lumingalinga kami ni Danilo subalit wala kaming makitang tao sa paligid. Sumigaw kami ng tulong ngunit walang nakakarinig sa amin. Hanggang sa lumakas ang hangin sa paligid at halos magtalsika ng mga tuyong dahon sa lupa.
Tuluyan na noong lumubog ang araw at nagpakita na ang kabilugan ng buwan sa kalangitan. Narinig namin ang mga pagkahol ng mga aso sa paligid. Walang tao pero bakit may aso? Kaya lalo kaming kinalabutan. Makalipas ang ilang minuto, nagulat kami na Danilo nang may nasilayan kaming nagliliwanag na bagay sa kasukalan. Namangha si Danilo at naisip niya na posibleng santil mo iyon o di kaya ang engkanto ang nagliliwanag na aming nakikita. Sinuway ko siya at sinabi ko na imposibleng mangyari iyon dahil alamat lamang ang tungkol sa engkanto at wala pang nagpapatunay na bumalik siya sa aming baryo. Naisip ko na baka kasamahan pa iyon ng aswang kaya naghagilap ako ng patpat na pwedeng ihampas dito kung sakaling umatake sa aming magkakaibigan. Lumapit ang liwanag sa direksyon ng halimaw na lalaki at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita namin mula sa liwanag ang isang makisig na lalaking may abuhing mahabang buhok na hanggang talampakan. Matapang ang kanyang mga mata at may hawak siyang mahabang espada. Doon ko napagtanto na hindi alamat ang aking nasaksihan. Totoo ang engkanto at muli siyang bumalik para iligtas kaming magkakaibigan. Ginalusan niya sa balikat at hinataw ng pagkalakas-lakas ang halimaw na lalaki. At umangil din ito ng pagkalakas-lakas. Dumagongdong sa paligid ang sigaw ng halimaw at nakakaistorbo ito sa mga natutulog na ibon. Lalo na ang mga paghiwa ng makisig na lalaki gamit ang kanyang matatalas na espada. Tila kaya niyang maparilisa ang katawan ng halimaw na nananakit kay Rex. Halos hindi kami makakilos ni Danilo mula sa aming kinatatayuan. Para kaming manikina na estatwa. Namangha kami sa angking lakas ng engkanto. Lumipas ang ilang minuto siguro ay nabitawan ng halimaw si Rex at nakita naming umusok ang kanyang mga braso at kamay. Patuloy ang makisig na lalaki sa pagsaksak sa halimaw at napansin ko na unti-unting naging mahabang latig ang makabuhay ang matulis na espada na pumupulupot at humahagupit sa buong katawan ng aswang. Puno ng latay ang aswang at halos mapasagaw ito sa bawat hampas ng kanyang latigo. Kitang-kita namin iyon dahil sa liwanag mula sa lalaki. Umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong paligid at talagang napakasakit sa tenga. Hindi nagtagal ay nasunog at umusok ang kanyang buong katawan. Para siyang napabaya ang lechon. Nangitim siya at nanginig mula sa kanyang kinatatayuan hanggang sa mawalan siya ng malay. Bumulagta sa damuhan. Tumakbo mula sa kinatatayuan namin si Rex at nagimbal kaming tatlo sa husay at kagilagilalas na ginawa ng makisig na lalaki. Walang ano-ano ay hinarap kami ng makisig na lalaki at nagpasalamat kaming tatlo. Napagtanto ko na hindi ako namamalikmata sa mga nakita ko. Posibleng siya nga ang mabagsik na engkanto na matagal nang hinihintay ng mga residente sa aming baryo. Tinanong namin siya kung siya na nga ba ang engkantong matagal nang nawawala at tumugon siya sa amin. Inamin niya na siya ang engkanto at nanggangalan siyang Atrios na naninirahan sa kabundukan ng Southern Leyte. Nagawa niyang magpakitang muli dahil nakarinig siya ng panganib at nahabag siya sa aming magkakaibigan. Alam niyang kailangan namin ng tulong at alam niyang mga malilinis ang aming mga konsyensya. Kung kaya't muli siyang nagbalik at tumutulong sa mga nangangailangan. Nagkatinginan kaming magkakaibigan at hindi makapagsalita. Bago pa umalis ang engkanto ay binilinan niya kaming mag-ingat at huwag basta-basta dumadaan sa mga delikadong lugar kapag sumasapit ang gabi. At pagkatapos niyon ay naglaho na lamang siya na parang bula sa aming mga paningin. Kinain ko na lamang lahat ng mga sinabi ko noon pero hindi ako nabusog. Nakita ko mismo ang engkanto at hindi alamat ang kanyang presensya. Lumakad na kaming magkakaibigan at nangako kami sa isa't isa na wala kaming pagsasabihan ng aming mga nakita sa takot na hindi kami paniwalaan ng mga residente.
Pag-uwi ko sa bahay ay nasermonan pa ako ng mga magulang ko. Panay ang pangangaral sa akin ni Nanay Cecilia. Matapos ko makapagpalit ng brief. Sa susunod ay wag na kayong magpapagabi ng mga kaklase mo. Baka malapa na kayo ng mga aswang. Wala kayong kasanayan sa pakikipaglaban at sigurado na mapupuruhan kayo. Kaya kung maaari, ay wag pairalin ang katigasan ng ulo. Tahimik lamang akong tumatango sa kanya. Ayaw kong sumagot at baka lalo pa ako mapagalitan. At makatikim pa ako sa kanya ng sampal o di kaya palo ng alho. Ganoon ang uri ng disiplina noong unang panahon sa aming mga probinsya, kahit tanungin mo pa ang mga nakikinig ngayon. Kaya naman takot na mga tuweran ang mga anak sa kanilang mga magulang. Sa tuwing napapagalitan o gumagawa ng mali. Matapos ang mahabang paglilitan niya, ay nagpaalam na ako sa mga magulang ko na magtutungo na sa kwarto para makapagpahinga. Naimasmasan na naman sila, kaya naman hinayaan na nila akong makapagpahinga. Pagkapasok ko sa kwarto ay kaagad akong humiga sa kama, pero hindi pa ako natulog. Kinalala ko pa ang imahe ng engkanto at kung paano niya nilabanan ng aswang. Hangang-hanga talaga ako sa kakayahan niya sa pakikipagkumbate. Nagpapasalamat ako na dumating siya dahil kung hindi, ay baka kinain na kaming magkakaibigan ng aswang. Busog na busog siguro yon. Mahaba-haba pa ang oras na lumipas bago ako nakatulog ng mahimbing. Naging normal naman ang lahat ng mga nangyari sa mga sumunod na araw. Hanggang sa may kumalat na namang mga balita na talamak ang pagkawala ng mga kadalagahan at kabinataan sa aming baryo. May ilan pa kaming natagpo ang mga bangkay ng mga kabinataang palutang-lutang sa sapa at ilog na may mga kalmot at hiwa sa leeg, habang butas naman ng mga dibdib. May mga bangkay din ng kadalagahan na wala ng mga dugo at mga natatagpo ang hubot-hubad at pinaniniwala ang mga ginahasa. Naisip ng kapitan at mga tanod sa aming baryo na may gumagalang mga adik at mamamatay tao, kaya pinag-iingat ang lahat. Humigpit ang seguridad at pinagbabawalan na ang lahat ng mga estudyante at kabataan na magpagabi sa pag-uwi. Kaya naman, lagi ko nalang sinasabay ang aking dalawang kapatid na sina Ilona at Jamela na halos kasunod ko lamang sa sekundarya. Hindi na kami nagpag-abot ng takip silim sa daan. At kung may proyekto man kami ay pinipilit naming magawa tuwing umaga upang maiwasan ang pag-uwi sa gabi. Inabot kami ng 1 buwan sa ganong sistema at kahit nakakabagod at nakakasawa ay wala kaming magawa kung hindi ang sumunod sa patakaran ng aming baryo. Hindi na rin natuloy ang pag-akyat ng panliligaw ni Rex sa tagabayan niyang nililigawan sa takot na gabihin sa daan. Bumibili kaming magkakapatid sa tindahan na may kalayuan buhat sa aming bahay sa tuwing may mga biglaan kaming pangangailangan. Hanggat maaari ay bumibili na kami sa umaga o di kaya ay pag-uwi namin galing sa paaralan at mabilis na bumabalik sa aming bahay bago kami lubugan ng araw sa daan. Isang dapit hapon noon ay nagmamantali kaming naglakad na magkakaibigan pa uwi. Naglinis pa kasi kami ng silid-aralan pagkatapos ng klase kaya natagalan kami sa paaralan. Naku, susunod ay huwag na tayong patagal-tagal sa paglilinis ng silid-aralan na to para hindi tayo nakakauwi ng alanganin sa hapon. Sumabat si Danilo. Oo, at baka mamaya ay may makaengkwentro na naman tayong aswang. At ang masakla pa ay hindi na tayo matulungan ng engkanto. Napalingon ako at may nakita akong dalawa naming kaklase sa bandang likuran. Si Nico ko si Danilo at si Ninyas ang tumahimik. Bigla siyang natahimik at binago na lang ang paksang pag-uusapan naming magkakaibigan. Hindi nagtagal ay may naging bago kaming kaklase na nagngangalang Krista na talaga namang kabiga-bigani at maganda ang hugis ng kanyang katawan.
Maraming mga kaklase namin ang nagkakagusto sa kanya at gayon din si Danilo. Subalit sa unang tingin ko pa lang kay Krista ay mukha siyang malandi at hindi mapagkakatiwalaan. Masasabi ko na natural ang kagandahan niya, pero sa mga ikinikilos niya ay napagtanto ko na nasa loob ang kanyang kulo. Hindi ko nagustuhan ang pagkikipag-usap niya sa mga kaklase naming lalaki. Para bang nang aakit siya. Kahit may pagkamahinhin siyang magsalita. Pero si Danilo ay hangang-hanga at panay ang titig sa kanya. Mukhang tinamaan pa yata ang kaibigan ko kay Krista. Hindi ako maaaring magkamali sa mga kutob ko. Malakas ang pakaramdam ko sa mga ganong uri ng babae. Lalo pat malilikot pa ang mga paningin at nagpapapansin sa mga lalaki para lamang mapunta sa kanila ang atensyon. Kung sino-sinong lalaki ang nakakasama niya at sa palagay ko pa ay mahilig lamang siyang makipaglaro at hindi siya marunong magseryoso sa pag-ibig. Minsan na rin niya akong inakit pero hindi ako nagpadala sa kanyang tukso kasi hindi tumigas, di joke lang. Kaya pilit naming pinaiwas sa Danilo. Ngunit matigas ang kanyang ulo. At mukhang nabubulagan lamang siya sa kagandahan ni Krista at posibleng nabibighani siya sa malamyos nitong tinig at magandang hubog ng katawan. Nakala ko noon kay Danilo lamang kami namomroblema ni Re. Ay nagkakamali pala kami. Minsan ay nahuli ko na may kahawak kamay na kaklase si Ilona. At noong kinompronta ko silang dalawa, ay bigla silang nagbitaw sa pagkakahawak kamay. Tinanong ko si Ilona kung may kasintahan na siya, subalit mabilis niya yung pinabulaanan at pinakilala niya sa akin ang bago niyang kamag-aral na si Jaime. Nabuhat pa sa Luzon, sa may bandang Ilocos. Sa unang pagkakilala namin ni Jaime, ay naramdaman ko na kumulo ang dugo ko sa kanya at mabigat ang loob ko sa hindi malamang kadahilanan. Kunwari ako masaya noong nakilala ko siya para lamang mapaniwala ang kapatid ko na marunong akong makisama sa bago niyang kaibigang lalaki. Pero ang totoo ay tinatago ko lamang ang masama kong kutob laban dito. Pinalagbas ko ang mga sandaling iyan at hindi ko isinumbong sa aking mga magulang ang tungkol kay Jaime. Dahil malaki pa rin ang tiwala ko kay Ilona na hindi niya kami bibiguin at magtatapos siya ng pag-aaral bago siya magkaroon ng kasintahan. Lumipas ang mga araw at madalas na ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kabataan at ang mga sakla pa ay napatay pa ang isa naming kaibigan na si Gio at natagpuan na lamang siya sa kasukalan na butas ang dibdib at nakaluwa ang mga mata. Hindi namin malaman kung kagagawan ba iyon ng adik o halimaw. Napakabilis nitong pumatay. Sa isang iglap lamang ay nakakarami ito ng mga nabibiktima. At kahit magronda gabi-gabi ang mga opisyal, ay wala silang mahuling salarin sa aming baryo. Bukod sa kanya, mayroon pang ibang mga nabibiktimang binatilyo na natatagpuan sa kung saan-saang sulok ng baryo. Wala kaming mapaghinalaan dahil wala kaming ideya kung tao ba o hayop ang may kagagawan niyan. Naging mapaghinala din ng ibang tao sa mga dayo sa baryo. Pero hindi nila mapatunayan dahil wala naman silang matibay na ebidensya na magtuturo kung sino ang salarin sa pagpatay sa mga inosenteng kabataang mga lalaki. Medyo nag-aalala at nag-iingat din kaming magkakaibigan at baka sa susunod ay isa sa amin ang mabiktima. Kaya naman kahit saan man kami magpunta ay sinisiguro naming palagi kaming ligtas at walang kakaibang nangyayari sa amin. Basta't pagkatapos namin sa paaralan ay dumediretso na kami sa aming mga bahay at binabawasan na namin ang paglalakwatsa o paglabas tuwing gabi. Natuwa naman sa amin ng mga magulang namin. Kaso sa pagdagal ng mga araw ay masama na ang kutob namin ni Rex dahil nabalitaan naming napatay ang isa na namang estudyante sa aming paaralan na nakilala namin siya bilang si Doming na dating manliligaw ni Krista.
Hindi pa ako sigurado noon pero halos karamihan ng mga nabibiktima ay mga estudyanteng nahuhumaling sa kanya. Hindi malabong pagsuspetsahan ko siya na siya mismo ang pumapatay sa mga kalalakihan sa aming lugar. Isa sa mga pinangangambahan ko ay ang kapahamakan ng aking kapatid, lalo't pat nagsumbong sa akin si Jamela ukol sa mga obserbasyon niya kay Ilona. Madalas itong naglalagay ng kolorete sa mukha at madalang na siyang nakakagawa ng mga gawaing bahay sa aming bahay tuwing Sabado at Linggo. Sa kadahilanan panay ang paglabas niya at hapon na siyang bumabalik sa aming bahay. Wala na rin siyang masyadong iniintindi kung hindi magpaganda sa harap ng salamin at magsuot ng mga damit na hindi kaaya-aya sa aming paningin. Iniisip ko na bahagi marahil iyon ng kanyang pagdadalaga. Subalit sumasagi din sa isip ko na nagiging kawangis na siya ng mga malalanding estudyante sa aming paaralan na mahilig makipagrelasyon at maagang nabubuntis dulot ng kapusukan. Palihim kong minamatyagan sa Ilona at napapansin ko na palagi siyang may mga binabasang liha na itinatago niya sa kanyang cabinet sa kanyang kwarto. Malakas ang kutob ko na mayroong manliligaw si Ilona, kaya naman parati ko siyang sinusundo sa kanilang silid-aralan sa tuwing matatapos ang kanyang klase at sinisigurado ko na hindi siya makakasabay sa pag-uwi ni Jaime dahil wala akong tiwala sa lalaking yon. Pakaramdam ko ay bantay sa lakay siya at wala siyang magandang maidudulot sa aking kapatid. Minsan, nag-usap kami ni Rex at nabanggit ko sa kanya ang napapansin ko kay Ilona. Pinayuhan niya ako bilang kaibigan. Mas makakabuti siguro kung kausapin ninyong mabuti si Ilona. At baka naman magtatapat siya ng mga problema niya, pati pagkikipagrelasyon niya kay Jaime. Nakakaalarma ang mga ginagawa niya. Hindi ako magtataka kung bigla na lang siyang mabuntis dahil sa kapusukan niya. Kaya bilang kapatid mo sa kanya, gabayan mo siya at kausapin para kahit papano ay maturuan mo siya ng mga dapat niyang ikilos at hindi kayo nag-aalala sa kanya. Naisip ko na may punto sa Rex, kaso ay hindi ko malaman kung paano ko lalapitan at kakausapin si Ilona. Dahil medyo nagbago na rin ang ugali niya, buhat ng makilala at makasama niya si Jaime. Pinag-isipan kong mabuti lahat ng mga pinayo sa akin ni Rex. Isang araw ay nagulat na lamang kami ni Rex nang magtapat sa amin si Danilo na magkasintahan na sila ni Krista. Napakabilis niyon at hindi man lang namin nalaman na nanligaw pala siya dito. Hindi man lang siya nagpasama sa amin sa pag-akyat ng ligaw. Naisip namin baka nagsusulatan sila at sa sulat mismo sinagot ni Krista si Danilo. Masayang masaya si Danilo dahil siya ang maswerteng nakasungkit sa puso nito at nahalikan pa niya daw ito sa pisngi. Medyo nag-aalala kami ni Rex dahil hindi talaga kami pabor kay Krista. Pinilit namin ni Rex na paliwanagan si Danilo na hindi namin gusto si Krista para sa kanya dahil masama ang kutob namin at mapapahamak lamang siya sa pakikipagrelasyon dito. Subalit na inis siya sa amin at parang sarado ang isip niya ukol kay Krista. Simula noon na hindi na siya sumasama sa amin. Umiiwas siya sa tuwing lumalapit kami sa kanya. Hindi na rin siya sumasabay sa amin sa pag-uwi tuwing hapon. Ibang-iba na siya at kung ito rin kami ni Rex ay parang ibang tao na kami. Mas pinipili pa niyang sumama kay Krista kaysa sa amin. Kaya nagsawa na din kami sa pagkausap sa kanya. Pero inoobserbahan at sinusundan namin siya sa tuwing papauwi na siya sa baryo. Subalit bigla na lamang silang naglalaho na parang bula ni Krista. At hindi namin alam ni Rex kung saan sila nagtutungo. Isang hapon, magkasama kaming umuwi ni Rex at hindi ko nakasabay sa pag-uwi si Ilona dahil kasama niya ang mga kaibigan niyang sina Lucy at Aya.
at nangako siya na ihahatid sa aming bahay ang kapatid ko. Medyo malayo-layo pa kami sa aming baryo nang mapadaan kami sa kakahuyan at hinabol kami ng dalawang malalaking asong naglalaway. Nagpupumilit kaming manlaban na Rex noong paikutan kami at kamuntikan ng kagati ng mga aso. Hindi namin inasahan na lumitaw na naman ang makisig na engkanto at ginamit niyang mahaba niyang tungkod upang makipaglaban sa malalaking aso. Hinampas niya ang dalawang malalaking aso at tila na kuryente ang mga ito. Kumaripas ng takbo ang mga aso habang kumakahol sila papalayo sa aming direksyon. Hinarap kami ng engkanto at may ibinigay siya sa aming sundang at punyal. Ipinagkaloob niya sa akin ang sundang, samantalang ang punyal ay inahandog niya kay Rex. Nasorpresa kami pero buong puso naming tinanggap ang mga armas tsaka kami nagpasalamat sa kanya. Hindi nagtagali nagsalita ang engkanto at ipinaliwanag sa amin ang dahilan ng pagkakabigay. Batay sa engkanto, ibinigay niya sa amin ang kanyang mahihiwagang sandata. Kalakip ang mga orasyon dahil alam niyang may busila kaming kalooban at tapang na kayang magpataob sa kasamaan at kampo ng kadiliman sa aming baryo. May itinuro din siya sa aming dasal na magagamit namin bilang proteksyon sa mga paglipad hangin at ilusyon ng mga aswang at masasamang elemento. Basta't maniwala lamang kami sa aming mga sarili. Walang imposible. Nagpasalamat kami sa engkanto at katulad ng dati ay wala man lang siyang paalam na naglaho sa aming mga paningin. Itinago namin ang mga sandata sa paningin ng aming pamilya at nagmatsyag kami sa pagbabago sa araw-araw sa aming baryo. Subalit patuloy pa rin ang patayan at pagkawala ng mga kabataan. Kaya nahinala na din ang mga nakikita ko kay Krista. Kaso ay patuloy pa rin umiiwas sa amin ni Rex si Danilo. At nagtataingang kawali siya sa tuwing nababanggit namin si Krista. Mukhang imposible pa namin siyang mabawi dito. Kita din namin na nabilog na ni Krista ang ulo nito. At mukhang nababaliw na si Danilo sa pag-ibig din para dito. Sinubukan namin kausapin ang mga magulang ni Danilo. Subalit wala pala silang kaalam-alam na mayroon na pala itong nobya. Wala itong nababanggit ukol kay Krista. Kaya nag-aalala sila sa posibleng maging kalagayan nito. Noong ipinaalam namin sa mga magulang ni Danilo ang tungkol kay Krista, ay lalong nagalit sa amin ni Rex si Danilo at tuluyan na siyang kumala sa pagkakaibigan namin. Inis na inis ako, lalo pat nakita ko sa isang tabi si Krista na palihim na nakabungis-ngis sa amin at tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay na plano kay Danilo. Naisip ko na posibleng ginayuman niya ang kaibigan namin, kung kaya't gano'n na lamang ang pagkamahaling nito sa kanya. Nag-isip kami ng paraan na Rex upang matulungan si Danilo na makawala kay Krista. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana at talagang hindi ko pa inasahan ang mga kasunod kong nasaksihan. Sumapit ang hapon at nagtungo ako sa silid-aralan ni Ilona para sunduin siya. Subalit nahuli ko sila ni Jaime na magkausap. Hinalikan pa siya nito sa kamay bago nagpaalam sa kanya. Hindi ako kaagad napansin ni Ilona, kaya hindi siya nagulat nung lumapit ako sa kanya at eksaktong nakaalis na si Jaime. Nagpatay mali siya ako at tumahimik ako buhat sa aking mga nakita. Kahit nagsusumiklab na ang puso ko sa sobrang galit. Napansin naman ni Rex ang pagbabago ng ekspresyon ko, kaya pinili na lamang din niyang tumahimik. Noong bandang malapit na kami ni Ilona sa aming bahay, ay nagpaalam na si Rex dahil nasumpungan na niya ang kanilang bahay. Naghiwa-hiwalay na kami. Bago pa kami pumasok sa loob ng bahay, ay may ideyang nabuo sa isip ko. Maya-maya ay pasimple kong tinanong si Ilona
kung ano ang tunay na estado ng relasyon nila ni Jaime. At nagulat ako nang pagtaasan niya ako ng boses at nagmamaktol siyang pumasok sa loob ng bahay namin. Inangaralan ko siya pero lalo siyang nagmatigas sa akin. Nauubos na din ang pasyensya ko dahil hindi sukat akalaing sasagutin ako ng kapatid ko. Matataas na parehas ang mga boses namin at sa kasamang palad ay narinig kami ng aming mga magulang. Patuloy si Ilona sa pagmamatigas at pagsasalita ng masasakit sa akin, kaya kamuntikan ko na siyang mapagbuhatan ng kamay. Nagulat siya nang makita akong namumula sa galit. Marahil ay naisip niyang tumigil sa pagmamaktol at pagmamatigas dahil hindi niya alam kung anong posible kong gawin sa kanya. Maya-maya pa ay umahagulgol siya sa pag-iyak. Bumaba at huminahon ang boses niya hanggang sa tuluyan na siyang umamin sa amin na magkasintahan na nga sila ni Jaime. Doon din sumiklab ang galit ng tatay namin at siya mismo ang sumampal kay Ilona. Hindi na namin siya napigilan sa pagsampal kay Ilona dahil napakabilis na mga pangyayari at wala kaming lakas ng loob na makipagsabayan kay tatay. Lalo pat galit na siya. Binulyawan niya ito at sinumbat na lalong nagpaigting ng pag-iyak ni Ilona. Inawat naman ni Nanay Cecilia si Tatay Octavio, kaya lang ay umalis si Ilona at dire-diretso siyang pumasok sa kanyang silid at nagsarado ng kanyang pinto. Pinakausapan siya ni Nanay Cecilia na buksan ang pinto. Subalit hindi siya nakinig, kaya hinayaan na lamang namin siya. Umasa kami na magiging maayos ang lahat sa kinabukasan at maliliwanagan ang isip ni Ilona sa kanyang mga baluktot na desisyon sa pagkikipagrelasyon. Ipinahinga ko na muna ang isip ko sa buong maghapong gawain at problema sa kapatid ko pati sa aking kaibigan. Parang sasabog na ang utak ko sa dami ng mga iniisip ko. Kailangan kong makatulog upang makabawi ako sa kasunod na araw. Kaya lang ay mas lalong naging komplikado ang lahat noong sumapit ang umaga. Walang kibaw sa Ilona at hindi niya ako kinakausap at pinapansin. Nauna siyang pumasok sa paaralan at hindi man lamang niya kami hinintay ni Jamila. Medyo hindi maganda ang pakaramdam ko noon na parang may masamang mangyayari. Kaya nagdesisyon akong baunin ang sundang at ilagay sa malaking bayong upang hindi mapagkamalang sandata. Hinayaan ko na lamang si Ilona at alam ko na kailangan naming magpalamig sa tensyon na naganap noong nakaraang gabi. Nang uungkatin ko na naman ang nangyari at sasalubungin ang galit niya, ay tiyak na magkakagulo na kami. Panganay ako, kaya kailangan din akong magpasyensya at umintindi sa kalagayan ng kapatid ko. Pumasok na ako sa silid-aralan at nakinig sa panibagong aralin namin mula sa patnubay ng aming guro. Maayos naman akong nakasagot sa mga pagsusulit at resitasyon ng guro. Lumipas ang maghapon at hindi pa rin namin magawang kausapin si Danilo dahil binambakuran na naman siya ni Krista at talagang gusto niyang masira ang pagkakaibigan namin. Mukhang minamanipula at kinokontrol ni Krista si Danilo at sa palagay ko ay sinisiraan pa niya kami ni Rex sa aming kaibigan. Kamuntikan na akong hindi makapagbigil. Mabuti na lamang at napigilan ako ni Rex. Kung hindi ay nasampal ko si Krista sa kamalditahan niya at kasamaan ng ugali. Hindi naman talaga ako pumapatol sa babae, pero hindi naman ako ang tipo ng tao na kapag inaabuso at ginagawa ng masama, ay basta na lamang magsasawalang kibo at hayaan ko na lang na tapak-tapakan ang pagkatao ko. Nung matapos na ang klase namin ay nauna sina Krista at Danilo na lumabas sa silid-aralan. Panay pa ang harutan at pagkikipaglampungan nila sa isa't isa na hindi talaga kanais-nais. Pinagchichismisan pa sila ng iba naming mga kaklase pero wala silang pakialam. Patay malisya silang magkasama
at hindi panansin ang aming presensya. Nasabi pa sa akin ni Rex na matinding gayuma marahil ang ginamit dito ni Krista at napakaseloso pa ni Danilo sa mga nakakausap na lalaki ng kanyang nobya. Dumiretso na kami sa paglalakad at iniba na naming dalawa ang paksang pinag-uusapan. Malapit na noong mag-alas 4, kaya nagmamadali akong nagtungo sa silid-aralan ni Ilona para sunduin siya. Subalit nabigo ako. Noong maabutan ko ang kaklase niyang si Rhea, inabanggit niya sa akin na kasama ni Jaime si Ilona at mukhang ihahatid niya ito sa pag-uwi. Tinanong ko kay Rhea kung saan nakatira si Jaime, ngunit wala siyang ibinigay sa aking impormasyon. Hindi rin niya alam kung saan nakatira ang bago niyang kamag-aral. Hindi na ako nagagsaya ng panahon at umalis na kami ni Rex sa paaralan. Habang naglalakad kami ay nabanggit niya sa akin na umiinit ang pulnyan na binaon niya sa loob ng kanyang sisidlan. At pagkaramdam niya ay may masamang sinyalis iyon sa posibleng mangyari. Hindi ko rin alam ang ibig sabihin ng pag-init ng punyal. Subalit kung masama man ang babala noon, ay kailangan naming mag-ingat at maging mapanuri kami sa aming mga paligid. Hindi kami dumiretso sa pag-uwi sa baryo at dumaan na muna kami sa bahay ng mga kaibigan ni Ilona at naabutan namin silang kakauwi lang sa kanilang bahay. Nabanggit nila na matagal nang magkasintahan sina Ilona at Jaime. Kaso ay hindi nila iyon maipapaalam sa ibang tao dahil sa takot na malaman ng pamilya namin. Wala din silang masyadong alam ukol kay Jaime dahil napaka-misteryoso nito at kahit minsan ay hindi sila nito naimbitahan sa bahay niya. Isa pa, madalas si Ilona ang nakakasama ni Jaime at gusto ay palagi lamang si Ilona ang kasama niya at hindi ang mga kaibigan nito. Kaya inis at masama ang loob ng mga kaibigan ni Ilona kay Jaime. Lalong lumakas ang hinala ko na masamang tao si Jaime at hindi ko talaga siya mapagkakatiwalaan para sa kapatid ko. Matapos naming marinig ang lahat ng mga pahayag nila, ay nagpasalamat kami sa mga kaibigan ni Ilona at umalis na din kami kaagad ni Rex upang hindi kami abutan ng dilim sa daan. Subalit nung makarating kami sa baryo, ay lumitaw na ang kabilugan ng buwan. Hindi kami dumaan sa kasukalan kahit napakalapit lamang noon patungo sa aming bahay. Pero napuno kami ng kuryosidad nang makarinig kami ng sumisigaw sa kasukalan. Tinig iyon ng babae at pamilyar sa akin ang boses. Kaya kinuha ako sa aking malaking bayong, ang sundang. Habang si Rex naman ay kinuha sa loob ng bag ang punyal. At kumaripas kami ng takbo papasok sa kasukalan. Hinanap namin ang pinagmumulan ng tinig hanggang sa makita namin sa mapunong lugar si Ilona na nakahiga sa lupa at nanlalaban sa isang lalaki na nakaibabaw sa kanya. Napakahaba ng dila nito. Tila karayom at matulis ang dulo niyan na nakapulupot sa liig ng kapatid ko at balak pa niya itong sakalin. Nagimbal ako ng maisip na halimaw si Jaime. Pero mas namayani sa akin ang galit at pagnanais na may pagtanggol ang aking kapatid. Sinigawan ko si Jaime at sumugod kami ni Rex sa kanyang pwesto. Binato ko siya ng malaking bato at hustong tumama iyon sa kanyang ulo. Galit na galit siyang umangil at inalis ang pagkakasakal sa leeg ni Ilona. Umatake siya sa amin at pagtanto ko na isa siyang agitot at balak niyang gasain ang kapatid ko. Anong agitot? Jatot siguro. Marahil ay siya ang suspek sa lahat ng pagkamatay ng mga kababaihang berhen sa aming baryo. Pinagtulungan namin siya ni Rex at ginamitan ng orasyon upang mapuderan ang paligid. Bumagal ang agitot sa pagkilos, kaya mabilis namin siyang nasaksak sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Bumagsak siyang duguan sa lupa at hinayaan na lang namin siyang nakasadlak sa lupa dahil alam namin ni Rex
na hindi na magtatagal ay babawian na din siya ng buhay. Dali-dali kong tinulungang makabangon si Ilona at pagkatapos niyang makatayo ng maayos ay niyakap ko siya ng mahigpit at humingi siya ng tawad sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan sa akin, pati sa pamilya namin. Magsasalita na sana ako nang biglang maalintana ang aming pag-uusap nang marinig na namin ni Rex ang panibagong sigaw. At sa pagkakataong iyon ay si Danilo naman ang naririnig namin sa di kalayuang lugar. Magkakasama kaming tatlo at hinahanap namin si Danilo hanggang sa may natanaw kaming isang nagliliwanag na direksyon sa may kanang bahagi ng kasukalan. Nagmamadali kaming nagtungo doon at inabutan namin ang engkantong si Atrios na nakikipaglaban kay Krista na noon ay nasa anyo ng pagiging mandurugo. Napasulyap kami sa isang puno at nakita namin si Danilo na nakasandal sa puno ng niyog. May mga kalmot sa mukha, baraso, kamay at dibdib. Dilapitan namin siya at nagtangka kaming tumulong sa ermitanyo. Subalit mabilis nitong hinatulan si Krista. Bumagsak sa lupa si Krista na nanginginig ang buong katawan habang nasusunog ang buong katawan. Umirik ang kanyang mga mata at bumula ang bibig. Pagkatapos ay nalagutan siya ng hininga. Sa mga sandaling iyon ay lumingon sa amin ang ermitanyo at hanga siya sa ipinakita naming tapang ni Rex sa pagkikipaglaban sa agitot. Lumapit siya kay Danilo at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos ay umusol siya ng orasyon na naging daan upang mawala ang mga sugat at kalmot sa katawan ni Danilo. Tila isang mahika ang naganap at kahit si Ilona ay namilog ang mga mata sa mga nakita niya. Sa ikatlong pagkakataon ay nagpasalamat kami ni Rex sa pagtulong sa amin ng mahiwagang engkanto. Hindi rin nagpahuli si Danilo sa pagpapasalamat din dito at binalingan pa niya kami para magsisi at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa niyang pag-iwan sa amin ni Rex. Masyado siyang nakampante kay Krista at hindi man lang niya kunestyon ang pagkatao nito. Mas pinili niyang sumama dito kaysa sa pahalagahan ang pagkakaibigan namin. Pinatawad namin siya at pinayuhan na sa susunod ay pumili ng matinong babae. Yung kayang mahalin siya ng walang kapalit at wala siyang maraming karibal. Isang babae na may malinis na puso at mabuting pag-uugali na pwede niyang maipagmalaki sa kanyang pamilya at hindi siya ilalayo sa kanyang mga kaibigan. Nagyakap-yakap kami at doon ko muling naramdaman ang aming tunay na pagkakaibigan. Naisip ko na hindi kayang tibagin ng isang babae lamang ang matagal naming samahan. Malakas ang tiwala namin at pagpapahalaga sa isa't isa, kaya hindi kami masisira ng kahit anumang pagsubok. Sa mga oras na yun ay ngumiti sa amin ang engkanto. Kita ko ang paghanga niya sa katatagan ng aming pagkakaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay bigla siyang nagsalita. Nasabi niya sa amin na sa oras ng sakuna o panganib ay palagi siyang darating upang tulungan kami. Kabilin-bilinan niya sa amin na gumawa ng mabuti at magtulungan upang masugpo ang kasamaan. At pagkatapos niyon ay unti-unti siyang naglaho at sumama siya sa hangin. Naisipan naming bumalik sa lugar na kinaroroonan ng agitot at alamin kung nagtagumpay kami ni Rex na mapatay ito. Nakita naming nakahandusay ang bangkay ng agitot at nagmantsa sa buong katawan nito ang natuyong dugo. Sumilay ang mga ngiti sa aming mga labi dahil napatay namin ang salot at nagdadala ng peste sa aming baryo. Wala nang papatay na mga kadalagahan at kabinataan, kung kaya't nilisa namin ang kasukalan at dumiretso kami sa aming bahay. Patuloy ko pa rin itinatago sa paningin ng aking mga magulang ang sundang. Kahit may mga nalalaman sa Ilona, ay hindi niya iyon ipinagtapat sa aming mga magulang bilang pagrespeto niya sa akin. Bumalik kami sa mapayapang pamumuhay. Masaya ako
dahil nabalik din sa pagiging ordinaryong estudyante si Ilona at Danilo. Naging responsabling anak na si Ilona at hindi na rin muna siya sumubok na magkaroon ng bagong nobyo. Naging aral sa kanyang ginawa ni Jaime, kaya sa pag-aaral siya nakapokus upang matupad ang mga pangarap niya sa buhay. Walang ano-ano ay kumalat sa aming paaralan na mga aswang sina Jaime at Krista. Pero walang nakakaalam kung sino ang mga nakapatay sa kanila at sa kabila niyon ay nagbunye ang mga estudyante. Dahil sa wakas ay natapos ng paghasik ng lagim ng mga aswang sa mga kabataan. Subalit ilang linggo pa lang ang lumipas ay may dumating na namang panganib sa aming baryo. May mga buntis namang pinepeste ng mga manananggal. Marami na rin pinaramdaman na mag-ina at sanggol. Kaya lubos iyong pinanganggambahan ng mga mister na may buntis na misis sa bawat kabahayan. Napilitan ng bawat pamilya na maglagay ng mga pangontra sa loob at labas ng kanilang mga bahay. Hanggang sa dumating ang isang gabi at mahuli may nahuli ang isa naming kapitbahay na si Mang Adolfo na manananggal sa bubong ng kanyang bahay. Kumuha siya ng buntot pagi at umakyat sa bubong, subalit mabilis na nakalipad ang kalahating katawan ng manananggal. At bago pa ito makalayo ay buong tapang akong lumabas sa aming bahay, dala ang sundang, asin at kalamansi. Sinundan ako ng aking ama pati ng iba pang mga kalalakihan. Alam kong delikado ang ginawa ko, pero kung hindi ako kikilos, ay sigurado marami pang mabibiktima ang manananggal sa aming baryo. Nagtungo ako sa kakahuyan at doon ko nakita ang pang-ibabang katawan ng manananggal. Pinudburan ko iyon ng asin at pinataka ng katas ng kalamansi. Walang ano-ano ay narinig ko ang pag-angil ng manananggal at nakita ko na papalapit ito sa aking direksyon. Pinahanda ko ang aking sarili subalit biglang nagliwanag ang paligid at humarang sa harapan ko ang engkanto. Sakto namang dumating ang mga kalalakihan at nakita nila ang pakikipagtuos ng ermitanyo sa manananggal. Halos sumabog ang kalahating katawan ng manananggal noong mabudburan ko ng asin at kalamansi. Nakipagtagi siya ng lakas at tapang ang engkanto hanggang sa matalo sa labanan ang manananggal. Sumabog at nagkapera-peraso ang kalahating paitaas na katawan nito. Matapos ang labanan, ay kinausap ng engkanto ang mga kalalakihan. Napalakasin ang mga sarili at huwag umasa sa kanyang pagbabalik. Dahil ang tunay na kaligtasan ay nakukuha sa kabutihan ng kalooban na kayang tumalo sa anumang uri ng kasamaan. Malima ang mga kalalakihan kasama ang tatay ko at lumod sila sa harapan ng engkanto bilang pagrespeto bago ito tuluyang maglaho. Simula noong gabing iyon ay kumalat sa baryo ang pagbabalik ng engkanto. Subalit dumalang na rin ang pagpapakita niya sa amin sa tuwing may panganib. Nakatulong ang mga sandata namin ni Rex sa pagsugpo sa masasamang elemento na gumagambala sa aming baryo. May pagkakataong nagkasabay kami ni Rex sa pag-uwi. Ginabi kami. Dahil dumalo pa kami sa kaarawan ng aming kamag-aral na ilang kilometro din ang layo ng bahay buhat sa paaralan. Hindi namin inasahan na sa bakante at mapunong daan ay lumitaw ang mga aswang na humarang sa aming magkakaibigan. Buti na lang at baon namin ang sundang at punyal. Pinalabas ko ang sundang samantalang sa Rex ay nilabas ang punyal. Inahagupit na muna niya iyon sa lupa. Sabay na tinusok ang sundang sa lupa bago umatake sa akin ang aswang. Umangil ang dalawang aswang at dali-daling kumaripas ng takbo patungo sa aking direksyon. Inilabas nila ang kanilang mga kuko at mabilis na pinatama sa katawan ko. Subalit kasing bilis ako ng kidlat kong umilag.
Gumamit ng tagabulag ang mga aswang at naglaho sila sa harapan ko. Nahagip ako ng isa sa mga aswang at sinakal ako sa leeg, samantalang ang isa naman ay nahawakan ako sa braso at pinagkakagat ang aking balat. Laking gulat ko na hindi man lang ako tinablan ng tulis ng pangil ng naturang aswang ang balat ko at hindi man lang bumaon sa aking laman ang kagat nito. Nabanggit ko pa dito. O ano, masarap ba? Mahinang klase ka ng nilalang. Hindi mo magawang masaktan ako gamit ang pangil mo. Sa tulong ng sundang, ay mabilis kong napuruhan ang dalawang aswang. Kahit gumagamit pa sila ng tagabulag. Ginamit ko ang lakas ng aking bandama. Nahawakan ko ang kamay ng aswang na sumakal sa akin at manaka-naka kong binalian ang braso bago ko binuhat at ibinalibag sa lupa. Samantalang ang aswang naman na kumakain ng aking braso ay ginamitan ko ng pagwasiwas ng sundang hanggang sa lumitaw ito sa aking harapan at nakita ko na naglusan ko ito sa balikat. Hindi nagtagal ay pinagsasaksak ko ito sa dibdib. Pagkatapos ay inundayan ko ng saksak sa tiyan kung saan sumuka ito ng dugo habang umaangil sa sobrang sakit. Samantalang pinaghihiwa at sinasaksak na Rex ang isa pang aswang bago niya binalian ang leeg. Sumunod ba ang kasunod na aswang? Mas naging mabilis si Rex at pinaulanan niya ito ng saksak sa buong katawan bago malagutan ng hininga at bumagsak sa lupa. Meron pa akong isa pang nakalabang aswang pero ginamit ko ang depensa upang mapadali ko siyang mapuruhan. Tinagpas ko ang ulo nitong pagulong-gulong sa lupa na para bang laruan. Ipinikit ko ang aking mga mata at makalipas ang ilang minuto ay dinilat ko ang aking mga mata at nakita ko ang putol na ulo ng aswang. Samantalang tadtad ng saksang ang isa pang aswang na nakasalampak sa lupa. Kinuha ko ang sundang nang makarinig ako ng malakas na palakpak. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko sa aking likuran si Rex. Hangang-hanga ito sa mga nakita niya. Napakamot na lang ako sa ulo at nagumpisa na kaming maglakad pa uwi sa aming mga bahay. May pagkakataon pa na nakakausap ko sa panaginip ang engkanto at tinuruan niya ako sa paggamit ng tagabulag upang malinlang ang mga makakalabang aswang. Hindi pa yon ang huling sandali na may nakalaban kaming mga aswang. Iyong kasunod naming karanasan ni Rex ang sumukat sa katatagan ng aming pagkakaibigan. Isang dapit hapon, malapit nang lumubog ang araw. Naglalakad-lakad si Rex sa gawing sapa nung mapansin niya ako sa di kalayuan na nakikipaglaban ako sa isang aswang na nagtataglay ng mahabang buhok na may mga galamay ng mabangis na hayop. Mabilis akong umilag at ang lubos na ikinagulat ni Rex ay ang bigla kong paglalaho. May taglay akong tagabulag. Naibuka ni Rex ang kanyang bibig nang makita niya kung paano ko sinunog ang dulo ng buhok ng gumon gamit ang mahabang posporo. Matapos ko iyong gawin ay nakahinga ako ng maluwag. Walang ano-ano ay bumulagta ang aswang at nawala ng malay. Simula ng gabing iyon ay napagtanto na Rex na hindi na lamang kami mga pangkaraniwang tao. Kung hindi, may mga tinataglay kaming pambihirang lakas at kapangyarihan. Meron pang isang pagkakataon na nakaengkwentro kaming dalawa na Rex na mga aswang. Isang gabi ulit habang naglalakad ako sa mga kakahuyan, buhat sa paaralan. Nagsosolo akong naglalakad nang makasabat ako sa daan ng kakaibang nilalang. Inakala kong inahing manok iyon. Subalit nang mapagmasdan kong mabuti ay nanlaki ang aking mga mata. At napagtanto kong aswang ang naturang nilalang na nagtataglay na mahabang hubad na katawan. Yapak ng mga paa, ulong wala na isang buhok ang tumutubo. At mahabang dila na tulad sa mabangis na hayop. Medyo kuba din ang kanyang likuran at mahaba ang mga tainga. Pagkakita sa akin ng aswang ay agad siyang sumugod sa aking harapan at dinambahan ako sa dibdib. Hindi pangkaraniwan ang pag-atake nito. Makailang beses akong pinagpapalaw sa dibdib
gamit ang mga kamay nito. Sobrang lakas ng dagok at hindi ako makailag. Kinuha ko ang sundang at pilit na iwinasiwas. Lumundang ang aswang at mabilis pa rin akong nakasalida. Pinahaba niya ang kanyang dila at ipinalupot sa aking leeg. Nanlaban ako subalit mas malakas ang naturang aswang. Ibanilibag ako nito sa mga sanga at katawan ng matatayog na punong kahoy hanggang sa mahilo ako at manghina ang katawan. Medyo nagdidilim na rin ang aking paningin, pero bago pa ako mawala ng malay, ay pinilit ko pa rin hinahanap sa kung saang direksyon si Rex. Nagbabaga sakali ako na matatagpuan ko siya sa lugar na iyon. Rex, nasan ka? Tulungan mo ako. Utal-utal kong sambit. Malapit na akong mapapapikit at tuluyang mapahandusay sa lupa. Dahilan ng kawalan ng malay. Walang ano-ano ay may dumating na isang bulto at pinaghahampas sa buong katawan ang naturang aswang. Iyon ang naging dahilan upang tumigil ang aswang sa pagsalakay sa akin. Nabagsak ako sa lupa at napapaubo na halos mawala ng hininga. Akala ko noon ay mamamatay na ako, pero hindi pa pala. Makalipas ang ilang minuto ay nagliwanag ng aking paningin at nakita akong nakikipaglaban si Rex gamit ang kanyang mahiwagang punyal. Pinaulanan nito ng saksak sa tagiliran, likod at ulo ang naturang aswang gamit ang punyal. Napabulalas ako. Napalingon si Rex sa aking direksyon at nagulat siya sa kanyang nakita. Inihagis ko sa kanyang sundang kaya dali-daling sinalon ni Rex ito sa ere. Pagkatapos ay tsaka niya isinaksak sa katawan ng aswang. Sumuka ng dugo ang aswang at hindi nagtagal ay binawian ito ng buhay. Napatay ang aswang at nagtagumpay si Rex sa kanyang pakikipagsagupaan sa halimaw. Dali-dali akong tumakbo sa direksyon ni Rex at tinalalayan itong makatayo. Subalit natigilan kaming dalawa nang mapansin na may 4 pang aswang. Kawangis ng una naming nakalaban ang papalapit sa aming direksyon. Kinakailangan naming lumaban upang hindi kami magapi ng mga aswang. Inihanda pa rin ni Rex ang punyal, gayon din ng sundang nang biglang may lumundag sa aming direksyon. Lumitaw ang engkanto at nagliwanag ang kanyang mahiwagang espada. Tinagpas niya ang ulo ng aswang. Hindi pa daw nagtatapos. Hinawakan niyang mabuti ang espada at kasabay niyon ay pinagsasaksak niya ang dila ng aswang, tsaka itinarak sa ulo nito ang talim ng espada. Pagkatapos ay hinarapan niya ang isa pang paparating na aswang. Tinaga at pinagputol-putol ang katawan ng dalawa bago bumulagta ito sa malupa. Nagpasalamat ako sa pagdating ni Rex at pati ang pagligtas sa amin ng engkanto. Pinayuhan kami ni Atreus na parating mag-ingat at huwag dumaan sa mga delikadong daan sa baryo dahil pinamumugaran iyon ng mga aswang. Kinausap naman ako ni Rex at sinabing naramdaman niya na mukhang nasa panganib ako. Kaya lumabas siya ng bahay at hinahanap ako hanggang sa matagpuan niya na inatake daw ako at sinasaktan ng aswang. Hindi daw niya matiis na makitang naghihirap ako sa pakipaglabang mag-isa sa mga aswang. Ang kaibigan daw ay handang tumulong at makipaglaban para maprotektahan ang isa pang kaibigan. Nangako sa mga sinabi ni Rex, subalit hindi pa rin mawala-wala ang aking pagkahilo. Kaya tinulungan ako ni Rex na maalalayan na makauwi sa aming bahay. Pero bago pa kami umalis sa lugar na iyon, ay nagpaalam sa amin ang engkanto. At pinaalalahanan kaming gumawa ng kabutihan at tumulong sa kapwa upang malabanan ang kasamaan. Matapos siyang magsalita ay naglaho na naman siyang parang bula. Dumako ang mga araw at taon. Hindi na nagbakita sa amin ang engkanto. Meron man kaming nasusumpong ang mga aswang ay hindi na kami nahirapan dahil sa aming mga taglay na armas at lakas ng kalooban.
Kahit kailan ay hindi na namin nasumpungan ang engkanto, pero malaking bagay ang naidulot niya sa aming mga buhay. Palagi pa rin siyang nasa puso't isipan namin ni Rex. Marami pa rin sa mga residente na kahit sa kasalukuyan, habang nabubuhay pa sila, ay umaasa na darating ang araw ay makikita nilang muli ang engkanto at babalik sa ordinaryo at mapayapa ang aming baryo. Sa ngayon ay mayroon na akong mga apo at tahimik na namumuhay pa rin sa baryo. Si Rex ay mayroon na din sariling pamilya at mga apo. Sa awa ng Diyos ay nabubuhay pa rin siya at walang malubhang karamdaman. Si Danilo naman ay matagal nang patay. Nasuwag ito ng kalabaw dahil pinagdaytripan. Dito na po magtatapos ang kwento. Sana ay marami kayong napulot na aral buhat sa aking naging karanasan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Marcelo ng Lete.